Hi guys! Welcome back po to another weekly Kapalaran Tarot Scope from February 5 to 11, 2024. Ayan, sinilip ko pa sa kalendaryo bilang napakabilis ng panahon. Nandito na tayo sa buwan ng mga puso. So, sisimulan muna po natin, ayan, ang ating reading bilang tayo ay ganito na live pa rin sa ating FB. Simulan na po natin sa sign ng mga Aries. Okay, Aries this week, February 5 to 11, 2024. Anong maiiwan natin para sa inyo? Kuha lang tayo ng pinaka-exact message. As usual, mensaheng gabay lamang po. Aries, message. Aries. Aries ngayong linggo. Ayan. Meron na. The Knight of Cups. The King of Cups. Both are in reverse. Sige, add tayo dito. Andito, ang pagka-balance naman. At the same time, yung ilang ganap kung saan pwedeng mag-highlight ang iyong buhay. Una-una na. Ito na. Na-mention ko na yung buwan ng pag-ibig. Buhay kapareha. Yan. Karelasyon nyo. If in a relationship, may paglalim. The Hierophant ay narito. Aangat yung inyong mga damdamin. Ayan. Magkakaroon kayo ng chance to spend time, more time, kasama kapareha. Or maybe ito po ay isang mensahe, na bigyan nyo ng pagkakataon itong koneksyon na meron kayo na higit kayo makapag-reflect sa isa't isa, makapag-nilay-nilay sa inyong pinagdadaanan, ups and downs, highs or lows, ano ba yung tinatakbo niyan? Kasi dyan kayo maaring higit pang pagtibayin. Okay? Lalo pa kung isisentro nyo ang inyong mga faith. Maging ano pa man po ang inyong religion, dahil Hierophant ay narito, para may pag-angat ng inyong mga puso na may katatagan. Okay? Auto indication, ito regardless na if single, in a relationship, sakto-sakto talaga itong nakikita kong message dito. Bilang love man tayo, Aries, kung magiging open lang kayo, this week, may ilang ganap. Maaring ito po ay isang event, party, magkakaroon kayo ng pagkakataon to make a bond with your friends, or ilang taong malapit sa inyong puso. At dyan, while I feel na merong ilang bago, kung hindi man ito bagong tao, ilang bagong kaibigan, o isang tao, ayan, isang tao, tayo ay general message, isang tao na pwedeng tumatak sa'yo, sa iyong buhay, ngayong linggo pa lang. At dito, maaring merong paglalim. Single, especially, paglalim ng connection pa, or nanaisin mo pang kilalanin ng taong ito, or ikaw ang nanaisin kilalanin niya. Reversal tayo every time. Para sa inyo, ngayong linggo, Aries. Hi Taurus! Weekly Kapalaran Horoscope from February 5 to 11, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para ngayong linggo, para sa mga Taurus, anong maiiwan natin para sa kanila? Message. Taurus. Ayan, may bumabagsak. Taurus. Anong ating may iwan para sa mga Taurus na maaaring makapakinig? Taurus, ngayong linggo. Okay, merong umaangat dito. At pa tayo. Taurus. Okay, mailap na. The Fool. The Three of Wands, kunin natin itong pinaka sa ibabaw. And the Devil. Ito hindi kailangan pong katakutan. Meron lang po itong kalakip na mensahe. I know sa live din, hindi natin na ipapakita ang ating mga baraha. Tayo po ay live sa ating FB, pero Taurus, ngayong linggo. Ayan, nagugulat naman ako dito sa may langgam. Okay. Ngayong linggo, may ilang bago. Bago na maaring may pagkasobra. It's either may pagkasobra or pagkakulang. Pero, dito muna tayo sa bago. Pag-usapan natin ito. It could be something new na gawain, trabaho,
or proyekto or tao. Tayo ay general message. Just only take what resonate kung saan pwede itong mag-apply pero hindi kailangan laliman yung bawat messages ni Moonchild. Or maybe isang indikasyon po ito kasi nga parang yes, nandito yung pagkasobra. Parang ready kayo Ready kayo to begin something new. Or maybe isang indikasyon po ito na huwag kang matakot dito sa ilang demonyo. Ayan, bilang the devil ay narito. At itong demonyo na ito, ay minsan wala tayong higit na kalaban. Minsan yung ilang negative thoughts lang or negative thinking natin kung paano tayo mag-isip or makiramdam. Minsan natatalo tayo doon dahil pakiramdam natin wala na or hindi kaya. Diba? Napanghihinaan ka ng loob. Na ayaw natin. So, wag kang magpapatalo sa demonyo na ito, Taurus, ngayong linggo. Kung pahihintulutan mo lamang na bigyan ng hakbang, kahit sa simpleng pagpaplano itong mga nais mong gawin, it could be physically, mentally, emotionally, yung ilang goal mo, na maaaring hindi mo halimbawa. New Year's resolutions, ito very resonate na naman ang Moonchild. Yung mga hindi mo napanindigan na pagbabago na gusto mong makita sa yung physical man, okay, or emotional na aspeto, then this time, ngayong linggo, weekly kapalaran tayo, gawin mo na. Okay, manlaban ka. Mag-focus ka sa iyong mga intensyon at hangarin. Take risk. Take new chances para sa iyong sarili. Kasi meron at merong mararating yan. Kaya lang nagkakaroon ng delay. Or may pagkakataon na baka for some of you, okay, kapag nasimulan nyo ang isang bagay, ito parang ganito talaga si Moonchild din. Kumbaga, yes, nasimulan, but at the same time, baka mga kalagitnaan, hindi nyo napapanindigan. Dahil wala tayong ibang, dito nagiging kalaban lang din, kundi yung ating mga sarili. Ito hindi isang medical advisor ang Moonchild, pero kung mag-apply ito physically, mentally, kung anong nararamdaman niya dyan, na alam yung hindi healthy, okay, maring doon to mag-apply for some na hindi nyo maipagpatuloy, hindi kayo maging consistent, dahil na rin sa dito, sa ilang unhealthy patterns, na maring nakasanayan nyo na kasi, or nakagawian nyo na ang hirap na ma-break ng cycle. So, isang indikasyon dito, laging may pag-asa, Taurus. Okay, magsimula ka. Magsimula tayo ngayong linggo ng something na alam mong i-improve mo pa. Kung hindi man ito sa physical, maring about ito sa iyong career, try something new. Huwag kang matakot. Huwag kang pangunahan yung pakiramdam na hindi mo magagawa o hindi kaya. Paangatin mo yung positive mindset. At kapag kinaya mo, nagawa mo, binigyan mo ng aksyon, dadaan ka sa patuloy na magagandang transformasyon na pwedeng magdala sa iyong buhay ng kasaganaan, kalawakan ng maaring maging experience mo pa in life, the Three of Wands, reverse. Maaring meron lang ilang delays or nagkakaroon ng ilang glitches dito. Nagkakaroon ng kabagalan patungo doon sa iyong mga highest potential pa. Dahil na rin, ulitin ko, sa pakiramdam mo, maaring kahit sa simpleng pakiramdam, yung ilang negative thinking or thoughts mo na ayaw natin. Okay, focus ka lang sa iyong goal, maniwala ka sa iyong kakayanan dahil meron ka niyan. Ngayong linggo para sa inyo, Taurus. Hi Gemini, weekly kapalaran tarot scope from February 5 to 11, 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo ngayong linggo. Okay, so mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Gemini, ano may iwan natin para sa kanila this week? Para sa mga taong maaaring makapakinig nito, message. Gemini. Gemini. Okay, may bumagsak na. Gemini. Gemini ngayong linggo, ano may iwan natin para sa kanila? Okay.
The Chariot, reverse. The Strength card, reverse. Sige, add na natin itong isa pa. And the Page of Wands. Okay. So, andito po umaangat yung usaping pamilya at yung mga personal na hangarin mo. Trabaho man ito or may patungkol sa travel. This is a general message, guys. Just only take what resonate. Pero maaring andito yung higit na attention. Or other messages. Sa anuman mag-highlight o kaya ang inyong buhay ngayong linggo. Tayo po ay weekly. Ayan. Maybe isang indication ito na huwag kayong mabahala. Or pangunahan ng anumang pakiramdam na hindi okay. Kasi meron tayong nakikitang bagong simula. Bagong simulain. May ilang transformations. May ilang paglalayag pa. May ilang something bago na kung saan maaari kayong mag-transform. Emotionally, mentally, kung paano nyo mas mapapalawak ang inyong network or ang inyong isipan. May ilang bagong experience pa, guys. Kahit pa sa mga panahon na parang kayo'y nalilito or naliligaw kung andito ba kayo sa tamang posisyon, relasyon. Minsan hindi maiiwasan na tayo na panghihinaan kasi parang pakiramdam natin wala tayo sa tamang lugar. The Chariot is in reverse. Ito po ay isang kalesa. Ayan. Pakita natin sa live. This one is in reverse. Isang indikasyon na may pagkaligaw ngayon or pagka makalimutin sa mas practical na lang din. Diyan yung umaangat yung ilang weaknesses. The Strength card is in reverse. Tayo po ay live na live sa ating FB. Pero this week, maybe isang sign na rin ito for some of you. Allow things to happen nang hindi kayo nape-pressure, na-stress. Maybe ito na yung time for a fresh start. Okay? Fresh start in a way na ano man yung piliin nyo, ulitin ko, ano mang direction ito. Direction A man or B. Papaangatin nyo yung inyong mga pakiramdam din. Kung saan kayo higit na magiging malakas. Pero I know hindi magiging madali yun for some of you. Lalo pa sa pagdedesisyon. O isang indikasyon ito na wag muna kung hindi nyo pa kayang bumuo ng something, especially if this is something big or major decision, pag-aralan mo na kung kinakailangan. Okay? Bumuo ka ng konkretong pagpaplano muna sa iyong isipan. Ito ay isang proseso rin. Kung saan ka ba talaga, alam mo ay, yun nga rin, kung nasaan ang puso mo, kung saan ka magiging malakas every time. But be ready kasi pwedeng kusa rin itong umangat kahit sa simpleng ganap or pakiramdam mo, yung new beginnings, transformation or transition sa aking ilang na-mention. Family man or career-wise ito. Or sa ilang commitments mo. Ang kailangan mo lang dito, Gemini, pinaka sa akin nakikita ay yung kalakasan ng loob at yung inspirasyon. Ulitin ko, tanging ikaw ang makapagsasabi kung nasaan ba yung alam mong sayo or para sayo. Kasi dyan, patuloy kang magta-transform. So, hindi kailangan magmadali. Okay, isa-isa lang. Or sa mas practical po, kung meron talagang pagkalito, it's okay to pause. To recharge your energy. Dahil kasi ito, may panghihina rin tayo nakikita. The Strength card, reverse. At kasi diba kapag nakapag-recharge tayo ng enerhiya dyan, mas nakakapag-isip ka ng mas may klaro na pagpaplano. Para sa inyo, ngayong linggo, Gemini. Hi Cancer, weekly kapalaran tarot scope, horoscope reading from February 5 to 11, 2024. Ito na po ang inyong pagbasa. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Cancer ngayong linggo, message. Cancer. Ayan. Agad-agad. Ito, uy! Ito yung dalawang card sa deck na ito na walang label. At ito talaga ang bumagsak. Dalawa lang ang walang label sa deck of cards na ito, Cancer.
Pakita natin sa live. Wala pong label ito sa deck of cards na ito. Ito yung parang silang, hindi naman ito puwera, pero kung aking i-relate ito about love and family sector, ang umaangat dito. Tayo po yung live na live din sa ating FB Cancer. Nagulat lang ako kasi talagang ito yung dalawang walang ano to. Wala sa list. Wala sa list. Pero, alam nyo, so, more on relationship. Relationship wise. Andito yung inyong maaring higit na atensyon ngayong linggo. Pamilya, personal na kapareha, kaibigan, or kung meron na kayong ilang anak, ayan, may mga bata dito, or yung focus nyo ay nasa isang tao. It could be someone older, mature. It could be your parents or guardians. Aling meron kayong extra attention. Ayan na po, mekos-mekos na tayo. Bilang last elements na, mga water signs. Ayan, yung enerhiya ni Moonchild ay mekos-mekos na rin. Pero, ayun nga. Maring andito ang atensyon or intention nyo na mapunan. Kasi, ito, dalawa naka-reverse. Maring meron ilang kakulangan or merong mangailangan or meron silang kailangang iparating sa'yo. Tayo po ay general message, ano. Just only take what resonate po. Siyempre, mag-add tayo dyan kasi parang hindi tayo iniiwanan ng pinaka-mensahe. Yung focus, or maybe isang message po, na sila yung paglalaanan nyo or kailangan yung paglaanan ng oras, enerhiya ngayong linggo. Best week to spend more quality time with your loved ones. Sige, add tayo ng message dito, Cancer. Bilang wala silang label, ay tayo. Anong ma-add natin dito for Cancer? Message. Okay. Anong ma-add natin? Relationship para sa mga, ayan. Uy. The Seven of Swords. So, maaring meron pong diskarte. Kung aking i-relate ito sa dalawang umangat dito. Diskarte. Kung paano nyo or paano ka so sorpresahin. Pwede rin ganun. Or paano ipaparating sa'yo ang isang balita, impormasyon, positive, negative. I feel naman dito yung diskarte ay para rin sa ikay-improve ng connection. Okay. Kung ito po ay may kaugnayan sa pera, kasi, ayan, kung meron kayo ilang struggle, kung meron ilang bagay na hindi masyadong umaayon sa inyo right now, maring ito yung balita na pwede nyo matanggap na may kaugnayan sa relationship, okay? At maring merong sikreto dyan na mag-appear or merong umangat. Positive or negative lang to eh. Pero dahil nga mahal nyo, malapit sa inyong puso, ayan, may pag-angat nung pag-unawa. Maybe isang message din po yun. Or other indication, kung andito ang inyong intensyon at talagang paglalaanan nyo ang isa't isa ngayong linggo, sa mas practical, hindi kailangan laliman yung bawat messages ni Moonchild. Maaring kung ano man yung matanggap nyo or anumang pag-aksyon ang gagawin nyo ngayong linggo. Relationship-wise, bilang 7. Ayan. 7 is all about partnership, relationship. House of Love pwede rin. Bilang, ayan, para siyang the lovers. But this one is in reverse. Magandang pag-aksyon na magagawa nyo para sa kapareha or pamilya or kung ano man yung bond na mabubuo nyo ngayong linggo. It will be memorable. Ite-treasure nyo ito forever. Marahil isang indikasyon ito, sabi ko nga, kung meron mang kakulangan, kahit sa simpleng oras or enerhiya lang itong mga nakalipas na buwan o linggo ng taon, na parang hindi kayo masyadong nakakapag-salo-salo, sama-sama, or nakakapag-usap masyado, maybe isang indikasyon ito na, ayan, paglaanan ng oras sa isa't isa. More quality time sa paraan nyo kung saan mapapangat nyo yung diskarte. Okay? Nang hindi kayo nasasobrahan or nakukulangan. Sa pwedeng pagmamahal na pwede nyong maipakita or maiparamdam. Ngayong linggo para sa inyo, Cancer.
Hello, Leo! Ito na po ang inyong reading, Weekly Kapalaran Tarot Scope from February 5 to 11, 2024. Ayan. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabi lamang po. We'll be straightforward para sa mga Leo ngayong linggo. Anong maiwan natin para sa inyo? Message? Leo. Leo. Okay, may umaangat dito. Isa pa lang. Add pa tayo dyan. Okay. Uy! The Magician ay narito. The Sun and the Page of Wands. Ang ganda. Aangat ng kusa. Well, kayo naman po ay talagang andito yung enerhiya eh. Very sociable ang mga Leo. Pero, maaaring higit na umangat this week, yung pagiging life of the party nyo. Yung parang kayo yung magiging bright. Kumbaga, nandito kayo sa posesyon kung saan magiging magaan ng mga bagay-bagay. Kung paano ninyo dinadalangin yung mga sarili sa relasyon man ito, trabaho, kaibigan, ayan. The Sun, the Magician, kompleto Ricardo ang inyong pakiramdam this week. Or maybe isang message ito na ito yung papaangatin niyo. Sa kabila, syempre pa, wala namang perfect na sitwasyon, posisyon, relasyon, pero paangatin mo yung enerhiya na para kang isang bata. Diba nung bata tayo kapag nasaktan tayo, nasugatan ang isang Leo ngayong araw, kinabukasan, parang walang nangyari, okay ka na ulit. Yung ganon, okay? Yung ganong energy, you will be optimistic. At aangat dito yung, sabi ko nga, pagka-bright and pagka-light ng iyong energy, positive lang. At dyan, maaaring meron kang ma-inspire. Kasi nga, ang gaan ng aura mo, ang ganda, ang lakas, ang init, okay? Ang kompleto ng feeling. Meron kang pwedeng ma-inspire. The Page of Wands ay narito, limitless yung situation dito eh. Maring merong pag-travel or merong bagong connection or bagong ganap kung saan parang mas aangat pa yung inspirasyon, hindi lang sa ilang tao sa iyong paligid, pero sa iyong sarili rin para patuloy kang mag-move forward in life nang merong galak, nang merong saya, nang merong excitements. Okay? Nagiging open ka sa maraming bagay ngayong linggo. Kung meron mang decision, okay, if ever, at one point, ngayong linggo, tayo po ay weekly, hindi kailangan mag-apply agad, pero if ngayon pa lang merong ilang plano or decision kang kailangan gawin, mapanegosyo man ito or relationship, definitely, sabi ko nga may pagkakompleto eh, magiging klaro sa iyong mga bagay-bagay. May pag-angat ng katotohanan. Makukuha mo yung kasagutan na kailangan mo. Yes or no. Okay? Enjoy lang. Have fun ngayong linggo. Paangatin mo yung liwanag sa'yo. Okay? Kasi maaring, sabi ko nga, hindi lang ikaw yung ma-inspire. Pero itong ilang tao sa iyong paligid, hindi mo pa man ma-realize, ay sobrang nililook up to ka. Okay? Iba yung shine mo ngayon. Ay mag-glow ang iyong aura. Mahirap kang hindi mapuna. Para sa inyo, ngayong linggo, Leo. Hi Virgo, Weekly Kapalaran Tarot Scope. Ito na po ang inyong reading from February 5 to 11, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo, para sa mga Virgo. Ano may iwan natin para sa kanila? Message? Virgo. Anong may iwan natin para sa inyo this week? Para sa mga taong maring makapakinig nito, Virgo. Okay, medyo may ilang pang cards. Kung ano lamang po yung pinaka-exact na mensaheng babagsak. Ayan. Okay. Okay, kababagsak lang nito kanina. Bilang kayo mga earth signs, marahil kaya umangat ulit ito. Knight of Swords, Knight and Queen of Swords are both in reverse. Pinagitnaan siya.
ng The Devil card. Ito hindi kailangan katakutan. Pakita natin sa live. Bilang tayo po ay live na live, Ayan. Kasi nakapurma talaga. Knight and Queen of Swords are both in reverse. And the Devil card nasa pinaka-center. Sige, balik natin. Ano daw yun? Kasi hindi sila minsan makarelate sa sinasabi ko. Huwag kayo mag-alala, i-upload rin po natin ito. Okay. So, kung kayo nakapakinig sa Taurus, pareho yung earth signs, meron tayong nakikita ng pagkasobra or pagkakulang in a way na hindi nyo mabigyan ng pag-aksyon yung ilang gusto nyo pang mangyari or mapuntahan kahit sa simpleng pakiramdam or pagpaplano ito. This is the best week, Virgo, na kahit ano lang, paangatin nyo yung pagpaplano. Ayan, na-mention na rin ni Moonchild. Tanggapin nyo yung pagbabago na pwede nyong magawa sa inyong buhay physically, mentally, emotionally. Tutulungan, of course. Kasi Knight and Queen of Swords, reverse, isang indikasyon na parang merong nag-hold back sa inyo para sa mga gusto nyong gawin or pagbabagong ito. So, best week na pagplanuhan. Kasi, as a Virgo, naman kayo, orderly, very organized. Marunong kayong mag-plan. Multitasker. Magagawa nyo ito. Kung meron kayong ilang napornadang mga ganap, lakad ba ito? Or goals sa buhay ngayong taon? Or kung ano yung nabivision nyo 6 months or a year from now, simulan nyo na ngayon. Kahit sa simpleng pagpaplano. Paangatin yung inspirasyon. Kasi parang meron ding, maaaring kusa rin pong umangat ito yung ilang bagong pananaw or paniniwala na pwedeng umangat sa mga Virgo. Yun lang, huwag kayong magpatalo kasi ito na naman si Devil, the Devil card, sa ilang demonyo. Ayan. Sa ilang negative thinking or pakiramdam na hindi nyo magagawa or huli na, wag na lang. Be decided and inspired, sabi ko nga. This is the best week. Kung ito man po, parang to kasi, sabi ko nga, ganito rin yung in-example ko. If this is about your physical aspect, I have, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero kung meron kayong mga bagong simulain na gustong gawin dyan, meron kayong gustong ma-improve physically, yung inyong, kumbaga, health-wise, kung meron kayong mga bagong healthy workout routine, ganyan, or healthy diet plans, why not? Meron lang kayo ditong kailangan bawasan, or parang ito na naman tayo. Message na naman kay Moonchild dito. Bawasan ng ilang taba ni Moonchild, ganon. Hindi. Pero you have to break or release itong ilang unhealthy habits. Ito. Napakalawak niyan. Hindi naman tayo perfect. May pagkakataon na nakukulangan tayo sa isang sitwasyon o nasosobrahan. So, ang lalay sa part na ito. Tanging ikaw ang makapagsasabi kung saan ka nasosobrahan. Okay? Kung sisimulan mo ngayong linggo, napakaganda. Matatalo mo itong demonyo. Ayan. Paangatin mo yung inspirasyon, yung pagiging action-oriented, na meron at meron ka pang magagawa ng pagbabago patungo doon sa mas ika-improve mo physically, mentally, patungo sa mas healthy version 2.0 ng mga Virgo ngayong linggo para sa inyo. Hi Libra, weekly kapalaran tarot scope from February 5 to 11, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Libra, anong maiwan natin para sa kanila this week? Message. Libra. Libra ngayong linggo, anong maiwan natin para sa kanya, Libra? Para sa taong mari makapakinig nito. Libra.
Libra, sinasalubong na po tayo ng ilang chicken. Good morning sa ilang napapadaan sa ating live. Tayo po ay live na live sa ating FB. Okay, the 7 of Pentacles ay narito. The Empress card. The Page of Cups. Uy, medyo marami sila. Pero hindi natin ito pigilan. The Star and the Ace of Cups. Maganda. Angat ang inyong mga ganda. Oo, the Empress. Ang inyong mga aura, higit kayo magiging expressive sa inyong pakiramdam or sa inyong mga gustong gawin. May ilang long-term plans, kahit sa simpleng pagpaplano pa lang ito, kasi po, aangat yung inyong pagiging ambitious or imaginative. Malawak kayong mag-isip, magiging malawak rin ang inyong pag-unawa. Kaya napakaganda ng linggong ito para harapin yung ilang naiisip niyong gawin. Kahit sa simpleng ideya pa lang to, tayo po ay weekly kapalaran horoscope. Gamitin niyo yung enerhiya na yan kasi kung ano man yung pwede niyong mabuo kahit sa inyong mga isipan, kahit sa simpleng proseso pa lang ito or ideya sa mention, maganda. Puro maganda yung naiiwan ni Moonchild. The Star. May pagkinang, hindi lamang ng inyong aura, pero kung ano man yung pwede niyong gagawin ngayong linggo. Maring meron ding ma-inspired. Ano man yan. Okay? Be expressive. Maging bukas ka sa maraming bagay. Maging sa pakikipag-usap man ito, pagbabahagi ng something. Ang gaan lang ngayong linggo. Balance naman yung ating nakikita. Very effective ang week na ito na mag-plan kayo and to take action kasi nga andito yung diskarte. At you will be creative, imaginative, as I've mentioned. Maganda yung pwede niyong mabuo. Puro maganda. Kumbaga, kahali-hali na. At mahirap na hindi mapuna. Okay? Kung kayo yung may mga anak na, kasi andito yung indication ng bata or pregnancy, to be honest. Pero tayo po ay weekly. Hindi po lahat mag-a-apply ito, okay? Pero merong pag-highlight ng bata. Kung hindi man ito baby blessing for some na meron ng anak, maring meron kayong ilang plans para sa mga bata, kung saan kayo mag-i-enjoy ngayong linggo. Andito yung energy, okay? Or may ilang changes kayong nais i-priority na may kaugnayan sa bata, or itong kayo lang mismo ito, ano? Kumbaga, yung inyong mga inner child ay aangat. The Page of Cups, Ace of Cups, para kayong mga bata na nag-e-enjoy lang at kumbaga, you will have fun lang ngayong buwan ng pag-ibig, ngayong linggo. Okay. Ang ganda. Positive. Stay positive this week sa ilang hangarin mo. Sabi ko nga, very effective ang week na ito para paglaanan mo ng panahon itong mga gusto mong gawin. Kasi ka-impress ay naman ang pwede mong maipakita. This is not the best week para itago mo yung iyong kakayanan. Or anumang pwede mo pang gawin or magagawa pa dahil meron. Maging bukas ka sa maraming posibilidad dahil may kasiyahan, may kagandahan, may kagaanan ngayong linggo para sa inyo, Libra. Hello, Scorpio! Weekly Kapalaran Tarot Scope para sa bagong linggo na ito ng taon, February 5 to 11, 2024. Kulang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo ngayong linggo. Scorpio, anong mayuwan natin para sa kanila? Message. Scorpio this week. Scorpio. Anong ayan, may umaangat dito. Kuha pa tayo dyan. Okay, wait. The moon is here and the Knight of Cups. Sige, add pa tayo ng isa. Uy, the Six of Wands. This one is in reverse. So, merong ilang personal na selebrasyon ng iyong puso. Kahit sa simpleng pakiramdam lang ngayong linggo na may kaugnayan sa iyong kapareha o pamilya. Alam nyo, bilang water sign, nagkakaugnay-ugnay. Kapag bawat elements halos na-realize ko na halos iisa yung pinaparating. Almost. Yung messages, kahit magkakaiba kayo ng signs, pero yung isa kasi kayo, water signs.
yung inyong mga emosyon. The moon is here. Magiging malalim. Para sa ilan, tayo ay general message. Just only take what resonate po. Napakalawak ng maring makapakinig nito. Pero kung meron kayong naramdaman na tensyon sa buhay relasyon, napakalawak rin ng buhay relationship sector, family man ito, again, or kapareha. Kung merong tensyon, meron kayong naramdaman, kahit sa simpleng tensyon, hindi kailangang laliman. Eto na, I feel na merong pag-aayos, okay? Or mababawasan yung pakiramdam na hindi okay. Kahit ngayong linggo. Sabi ko nga, may personal na celebration eh. May healing, ayan. Gaano man parang hindi agad-agad para sa ilan, pero merong progreso sa part na yan. Magiging maayos, may solusyon, may pagkakalma ng mga puso. Or maybe isang mensahe po yun, na kailangang marinig. May pag-highlight sa talaga, relationship. The moon, this is a mother sign. Parang nakita ko yung comment, may nag-comment. Anak ko po, Scorpio. Tayo po ay live na live sa ating FB. Sabi ni Miss Monette, nanganak niya isang Scorpio. So, the moon is all about home and family. So, napakagandang pagkakataon ito na magkaroon kayo ng bond. Kahit sa simpleng pag-uusap lang ito. Open communication sa pamilya or kapareha, Scorpio. Kasi parang yan eh. Diyan kayo, mas makikilala nyo yung connection na ito. Yung pagmamahal na pwede nyo ilaan sa isa't isa. Or sabi ko nga, kung meron man kayong naramdaman na tensyon sa pamilya, may kagaanan na ngayon, okay? Kung ito lamang po ay inyong paghihintulutan. At the end of the day, it's all up to you guys. So, sana pangatin nyo or pahintulutan nyo yung selebrasyon na ito na pwede nyong maramdaman ng inyong mga puso ngayong linggo. Okay? Sa love, maganda. Maring low-key lang kayo, but at the same time, emotional ang mga Scorpio this week pagdating sa love life. Celebrate. Maging ano pa man ang relationship status nyo. In a relationship, single, pero may tahimik na selebrasyon. Yan yung papaangatin nyo na kayo lang, okay? Or hindi man matugunan yung ini-expect nyo sa kapareha, okay? Or sa ibang tao. Kayo lang. Lagi niyong tatandaan na kayo lang ay sapat na. Kayo ay mahalaga. Yun lang yung lagi niyong tatandaan. Celebrate love. Ngayong linggo, para sa inyo, Scorpio. Hi Sagittarius, weekly kapalaran tarot scope. Ito na po ang inyong reading from February 5 to 11, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyong linggo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Okay. Sagittarius. Anong maiwan natin para sa kanila? Para sa mga taong maring makapakinig nito, message. Sagittarius. Okay, mayroong lumipad na dito. The 9 of Cups and the High Priestess reverse. Okay, so ngayong linggo, andito yung enerhiya na tugunan, harapin yung gusto nyo talaga. Maaring ito po ay isang bagay, isang lugar, o isang tao. Andito yung, alam nyo kasi, okay, andito ang inyong mga puso. Andito ang inyong kasiyahan, o dito kayo higit na magiging masaya. Or maybe isang message ito for some of you Sagittarius na kung meron kayong ipinagliliban. Again, maaring ito po ay isang pakiramdam, isang bagay. Maybe isang sign na ito para sa ilan na gawin na, harapin na, aminin na ang katotohanan. The High Priestess, this one is in reverse. Maaaring ito po ay isang bagay na kinikimkim mo, isang sikreto. Hindi kailangang laliman, pero may pagkamalalim ang The High Priestess. Yung para bang, yung ikaw, okay? Physically, mentally, emotionally, or even spiritually, on the soul level, yung pakiramdam mo, na kailangan gawin mo na to ngayon, or harapin mo na to ngayon. Maybe yun yung isang message, okay? Or kusa nga angat ito na mawawala na kayo ng kumbaga, wala na kayong pake, pero parang ganun yung naisip parating nito kasi, na mawawala na kayo ng
pake sa anumang magiging opinion pa or komento ng ibang tao. So, pwede niyong bigyan ng aksyon or desisyon ngayong linggo. Tayo po ay weekly. Hindi kailangang laliman yung bawat messages ni Moonchild. Kahit sa simpleng pakiramdam lang ito. Pero, ang mahalaga dito, Sagittarius, ay yung ikaw. Okay? Yung nararamdaman mo. Kung saan ka ba higit na magiging kontento at magiging masaya ang iyong puso. That is parang very important agenda to or pakiramdam na kailangan harapin mo na. Lalo pa kung medyo nag-i-struggle lang ilan sa inyo para palabasin yan, paangatin, alam mo yun? Maybe ito na yun. Ito na yung sign para sa ilan sa inyo na magpakatotoo. Harapin ang kailangan harapin. Sabihin kung anong kailangan sabihin. Maring ito po ay may kaugnayan, sabi ko nga, sa relasyon man, pamilya, napakalawak ng relationship sector, family, or personal relationship, or sa yung mga personal na hangarin, the 9 of Cups, yung matatawag mong mga dreams mo, goals, your wishes, harapin mo na. Ano man ang pwedeng, alam mo yun, kasi hindi naman natin alam kung ano yung magiging reaksyon ng iba sa mga gusto mong gawin Pero hindi bali na yun. Sundin mo kung ano yung nasa puso mo again. Kung saan ka higit na magiging komportable, masaya. At tanging ikaw ang higit na makapagsasabi dito para sa inyo ngayong linggo, Sagittarius. Hello Capricorn, ito na po ang inyong reading, Weekly Kapalaran Tarot Scope from February 5 to 11, 2024. Kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Capricorn. Anong maiwan natin para sa kanila? Message this week, Capricorn. Anong may iwan natin for Capricorns this week? Okay. Okay, may umaangat na dito. Okay, sama na natin tong isa. The 6 of Cups, 8 of Pentacles reverse, and the 10 of Wands. Okay, so andito pa rin yung powerful na inyong mga bisig. Andito pa rin yung lakas, yung strength, the 10 of Wands sa kabila ng ilang bigat na pwede nyong maramdaman physically, mentally, or pagdating sa work. Andito po, umaangat as a Capricorn kayo very career-oriented. The 8 of Pentacles, ayan. Kita mo, meron siyang ginagawa. Ito po, nag-represent ito ng trabaho. But this one is in reverse. Tayo po ay live na live. Meaning, ayun na, papaangatin nyo yung inyong mga lakas. Sa kabila ng ilang bit-bitin nyo, yung ilang bigat, yung ilang alalahanin, Capricorn. I will be honest po, hindi ko ito tatamisan, pero may pagkamaaring busy and productive na maganda. Kasi umaangat pa rin dito yung blessing of work. But at the same time, kaakibat lang po niyan, again, yung pagkapagod. Kasi nga, may ilang isipin, may ilang dalahin. So, andyan yung stress, yung pressure, halo-halong emosyon na hindi masyadong okay na very normal sa anumang trabaho, relasyon. Okay. May pagkaseryoso tayo nakikita dito as a Capricorn. Very serious kayo. May pagkakataon na, may panahon para sa kasiyahan. May panahon para sa trabaho as a Capricorn. And this time, umaangat yung inyong mga seryosong paraan. Sa work man or sa ilang commitments nyo, partnership, actually, malapit na Maaring meron ditong pagkakompleto kung meron man kayong project na tinatapos, maging ano pa man yan, may ilang bagong simulain paparating sa inyo. Kung alam niyo naman, Capricorn, na patuloy yung inilalaan yung inyong best sa inyong paggawa, binubuhat niyo lahat, nagsaseryoso kayo, andito yung inyong magandang progreso. Hindi imposible na merong nakapupunan yan. It could be your boss or someone higher ups, nakatataas.
Andyan po, meron ding offer. Ayan. Meron pang offer na darating. May pag-level up pa. Promotion pa ito. Bonus. Opportunity para sa ikatataas mo pa at ikatatag mo sa iyong trabaho. Relationship-wise, ayun lang kung ngayon to mag-apply, tayo po ay weekly, hindi kailangan laliman. Maring ito ay ngayong linggo kahit sa simpleng pakiramdam. Kung magbibigay lamang kayo ng sapat na balance, kasi nga, sabi ko may oras naman para sa commitments or personal relationship. May oras din para dito sa ilang kailangan yung tugunan, harapin when it comes to work. Pero marahil kayo mga dito, yung 6 of Cups, meron ka ditong pag-angat ng inspirasyon. Okay? Kung kanino ka ba patuloy na bumabangon, ayan, sila yung papaangatin mo. Sila yung iisipin mo. Sila ang pahinga mo. Kahit sa simpleng pagkamusta, kahit over the net ito, sa ilang taong malapit sa inyong puso, malaking bagay. Reversal tayo, mari ikaw ang kailanganin ng higit ng taong ito, ilang tao sa iyong buhay, pamilya, or personal relasyon, or isang connection ito na kailangan yung i-work out ngayong linggo. Kasi nga po, andito pa yung paglalim din. Okay? Ito lamang ay kung inyong pahihintulutan. May pagkapagod tayo nakikita, yes. Dahil nga, lumalaban kayo, patuloy kayo ng lalaban. So, pahinga lang din. Tatanungin, kanino ba yung pahinga? Sino bang pahinga mo? Sa paraan na yan, tayo ay iba-iba. Mag-recharge din ang inyong mga energy, okay? Deserve yung relax naman. Pahinga din pag may time. Ngayong linggo, para sa inyo, Capricorn. Hello Aquarius Weekly Kapalaran Horoscope. Ito na po ang inyong reading from February 5 to 11, 2024. Kuha lang po tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Aquarius, anong maiwan natin para sa kanila? Message. This week, Aquarius. Uy, agad-agad. May bumabagsak na. Uy, okay. Aquarius. Okay, so, napakagandang indikasyon. The Ten of Pentacles ay narito. Ayan. I know sa live, hindi natin masyado pang naipapakita. Tayo po ay live na live sa FB. Huwag po kayong mag-alala. Bawat readings natin ay ating ina-upload. The Eight of Wands reverse and the Two of Swords reverse. Regardless. Maring ito pong ilang reversal cards, may kalapit lang na mensahe. Maring meron ng ilang delays or kabagalan, or maybe, kung meron kayong naramdaman itong mga nakalipas na buwan or nakalipas na linggo ng taon, especially, na kabagalan, na may patungkol sa ilang, pera, or pag-level up ng something, dun sa progress na gusto nyong makita na may kaugnayan din sa travel or sa ilang dokumento na pwedeng inaayos ng ilan sa inyo. Aquarius, tayo po ay general message. Eto na, ngayong linggo, tayo po ay weekly. I-claim na natin na meron ng pagpuna doon sa gusto nyong makita ng iba, especially. Or doon sa progreso na gusto nyong makita sa inyong patuloy na binibigyan ng atensyon. Meron na kayong matatanggap. The Ten of Pentacles, magandang indikasyon po ito na meron ng resulta. Ito, another reminder tayo na ang tanging maiwan lamang po every time ng mga baraha. No? Ito, madalas na may mention na ito ni Moonchild, ay pawang gabay lamang po. At yung maaring current energy, hindi ito assurance, pero i-claim na natin na merong something positive outcome. Paring sabi ko nga mapuna na kayo or mapuna na yung itong ginagawa nyo. So, it could be a recognition or kahit sa simpleng appreciations sa isang bagay na naggawa at patuloy nyong binibigyan ng effort, ng tsaka, or something na hinihintay nyo na, sabi ko nga. Okay? Yun yung pinakauna kong nakita dito. Merong opportunity, money opportunity actually, or pagdating sa career, merong positive possibility this week. I-claim na natin yan para sa inyo, Aquarius.
Other messages, kung hindi man yan mag-apply, ganitong ilang kabagalan po. Sa mas praktikal, maaaring merong ilang delays pa rin or hindi pagkaklaro sa ilang sitwasyon, pero huwag kayong mag-alala, meron pong progreso, magandang progreso, gumagalaw naman ito. Huwag niyo isipin, gaano man yan katagal, kabagal, na hindi parating. Okay? Stay positive tayo na makararating ito sa inyo sa tamang panahon at pagkakataon. Meron at merong dahilan ng lahat kung bakit parang ang bagal o natatagalan ang mga bagay-bagay. Stay flexible, yun lang din. Habaan ng inyong mga PC. Ano man ang mangyari. Other messages, ang daming gustong iparating nito, napakalawak ng pwedeng makapakinig at nais iparating ng baraha, pero maaaring kailangan yung, sabi ko nga, adjustments, flexible, or pagiging adaptable nyo, ito yung paangatin, sasabay kayo, kasi parang meron ditong may pag-usad may ilang pagbabago rin, at dito kailangan mong sumabay. Okay? This is the best time. Best week tayo ay weekly na patuloy lang din papaangatin yung inspirasyon sa bawat paggalaw ng buhay. Ano mang pwedeng iba to sa'yo na pagbabago man ito, lagi mong tatandaan na patungo ka sa mas ikatatatag mo pa. At ikayayaman, i-claim na natin yan para sa inyo ngayong linggo, Aquarius. Hello Pisces, weekly kapalaran tarot scope from February 5 to 11, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Pisces, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Para sa mga Pisces, anong maiwan natin para sa mga Pisces ngayong linggo? Message. Pisces. Ayan. Meron ng kumpol na bumagsak. The moon ay narito na naman. Bilang sabi ko nga, minsan nag-aakma-akma kasi kayo mga water signs. The 10 of Cups, the 3 of Cups, and the 3 of Wands. 3 and 3. Both are in reverse yung nakuha natin. So, meron po ditong kasiyahan, kagalakan, or maybe maging bukas sa ilang posibilidad ng kasiyahan. It could be a party, event, or anumang ganap sa paraan kung saan kayo ay magkakaroon ng connection. Kahit over the net lang ito. Kasi meron ditong pag-angat din ng international agenda. Kahit over the net or using the internet, maaaring merong ganap sa part na yan na aangat this week. Okay? May pag-spark sa ilang connection or pagdating sa inyong mga social network, sa iyong friendship or social groups. Ayan, the 3 of Cups. May ilang pag-highlight dito dyan. Or merong pag-travel, as I've mentioned, international travel. But it doesn't matter naman. Tayo ay weekly. Ayan. Kahit long or short trips man ito, kasama ang pamilya, para mapunan itong minsan kahinaan, mentally, physically. Marahil isang indikasyon ito, yung travel umaangat. Yung pagkakaroon ng alam mo, madalas ganito yung reading na read ko sa mga Pisces. Kasi ang mga Pisces, masisipag. Para sa pamilya, yung pagiging compassionate nyo. Hindi nyo pa man maisip yan sa inyong mga sarili, pero madalas inuuna nyo yung pakiramdam ng iba. Lalo na nung mga mahalaga sa inyo bago ang sarili. So this time, this week, allow yourself naman na mag-enjoy, have fun. Kasama pa rin itong mga taong alam mong pwedeng makapagdagdag ng energy level sa'yo. Alam mo yon, pahinga, mag-relax, magsaya. Ayan, kasi parang may pagka-drain din tayo ng energy na nakikita rito. Na syempre, from time to time, sana pahintulutan mo yung sarili na makapagpahinga, okay? At bigyan ng pag-aksyon yung mga hangarin or gusto mong ma-achieve pa. Maganda yung nakikita natin when it comes to connection. Communication. Ayan. So, be expressive or be open sa mga gusto mong maiparating, maipahayag, maipresent, kasi maaaring higit kang mapakinggan ngayong linggo. So, pinaka dito, maging masaya.
stay happy and positive this week. Para sa inyo, Pisces.